Nandito tayo sa panibagong series natin, Aligning the Church to Jesus' Mission. And ang series topic natin is the Praying Great Commission Church. So, sa pagsimula ko, ilan dito mga students, by the way? Taas ang kamay. Sige, mga students. Sige, huwag niyo ikahiya. Student ako. Sana masasabi ko yun ngayon, pero hindi na. So mga students, imagine nyo na nandun kayo sa isang group work and ikaw ang leader ng group. Sino din dito ang na-assign na leader ng group? Sige, kahit sa mga hindi student. Yung naging student kayo dati, tapos kayo, pag sinabing ng teacher, sinong leader na nyo? Kayo lagi tinuturo. Ayan. So, inassignan kayo ng isang project. Binigyan kayo ng objective, ng mga specs, ng mga specification patungkol doon sa project. And as a leader, so in-explain mo to sa group. So sinabi mo sa kanila, sige, ikaw, ito i-work on. Yung mga, yung objective of the study, ano pa ba ito? Sa yung review of related literature, ano pa ba yung mga parts ng research, review of related lit, ano pa? Yung background, ikaw gagawa, ano pa ba? Yung protocol, yung procedure, yan, ikaw gagawa nito. Tapos after ng pagbigay ng instruction, so inassign na muna sila ng mga smaller task, mga smaller parts ng project. And then, after ng meeting na to, wala na nag-check ulit sa'yo. Wala na nagsabi. Pag tinatanong mo sila, ina-assure lang nila ikaw na sinasabi nila, ginagawa ko. Tapos hindi mo nakikita, tinatanong mo, kamusta na, ano na bang pangyayari? Sinasabi lang nila, ginagawa ko. Tapos ginawa naman nila yung best nila sa kanilang interpretation ng project. So, hindi nila nakuha dun sa teacher, ikaw lang na nakakuha So, ginawa nila yung best interpretation nila. Tapos yung pag-collect, may iba na gumawa ng excellently. May iba naman na papetics-petics lang yung gawa nila. May iba na kulang-kulang, mali-mali grammar. May iba na alam mo na kinapi-paste lang doon sa ChatGPT. Meron pang mga bracket doon na sinasabi ni ChatGPT, insert the answer here. Yan. Pero lahat sila off doon sa goal. No? Off doon sa pinapagawa. Basta laging may sabit. As leader of the group, anong mararamdaman mo? Siyempre, frustrated. Ano ba to? Yung mga pinag-a-assignan ko. Kung ano na lang yung mga pinagagawa. Pero alam nyo kasi yung misaligned na goals, hindi lang to nangyayari sa school. Sino dito mga nag-work naman? Taas ng kamay. Sino dito nag-work na may mga project na ginagawa? Taas ang kamay. Yan. Tapos, kaya lang, minsan, yung project na binibigay, maaaring hindi nagiging malinaw. Kaya nagkakaroon ng frustration kasi misaligned yung mga goals din dun sa work. And even sa bahay. No? Iba-iba ang standard ng linis doon. No? May isa na gusto niya na ganito yung way ng arrangement sa bahay. May iba na gusto niya ganito naman. May iba na gusto niya na ang arrangement ng mga plato by size. May iba naman by kulay alone. May iba naman na gusto niya na parang Lego, nakapatong-patong sila. And alam niyo, even sa church, nangyayari din yun. Nagkakaroon ng misalignment ng goal. No? And sige, para lang malaman natin yung patungkol dito sa goal, tingnan muna natin yung ano ba yung church? Para malaman natin, ano ba yung structure ng church? Pag sinabi kasi natin na church, iniisip natin, ito, TGCCM, pupunta kami sa church, yung church building, yung malaki na church building na may gold na cortina, doon sa tapat ng Robinson's Imus, sa may likod ng Paredes, yung malapit doon sa Angel's Pizza, yung mga ganon. No? So, pero kasi ang church kasi sa definition, tingnan natin sa Ephesians 2:19-22. Sabi dito, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in you,
in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, since ito yung first verse natin, mag-open tayo ng prayer dito. Father God, amin pong ino-offer ito pong time na to, Panginoon, sa inyo. We pray that you would speak dito po sa hearts ng mga nakikinig, Panginoon. We pray na mag-minister po, Panginoon, kayo so that hindi lang to wisdom na alam namin by knowledge, Lord God, kundi wisdom na led, Lord, ng Spirit ninyo. In the name of Jesus, Amen. So, ang tinutukoy dito, actually dito pinapakita yung structure ng church. So, ang sabi dito, yung God's people, siya yung citizen, siya yung members ng household, siya yung body nitong church na tinutukoy. No? So, syempre, importante ang body. No? Nakakita na ba kayo ng tao na ulo lang, walang body? No? Hindi yun masaya. Kapag nakakita ka ng ganun, tatakbo ka palayo. Especially kapag gabi, especially pag October 31 or November 1 mo nakita yung mga ganun. No? Pero ang body important ito. Pero ang body sumusunod siya sa galaw na nililid sa kanya ng ulo, ng brain, kumbaga. No? And sabi dito, Jesus is the chief cornerstone, the chief foundation. So ibig sabihin, siya yung nagsaset ng direction ng church, siya yung nagsaset ng goals, siya yung nagsaset ng vision nitong church. Hindi, kumbaga yung vision ng church, hindi ito galing sa pastor lang. No, hindi ito, ito ginagawa natin. Bakit? Kasi sabi ni pastor kasi naisip niya lang, kasi pumasok sa isip niya, so ganun yung ginagawa natin. Hindi. Ang vision, ang Lord ang naglalagay dyan sa mga pastors ng church. No? So, itong vision pala, itong goal natin, hindi to man-made goal. Hindi to na isinet na prinsipyo lang ng church, kundi sa Lord mismo galing. No? Parang kanina, yung example ko kanina ng group project, yung goal, hindi yung group leader ang nag-set niyan. Yung teacher ang nag-set niyan. Siya yung mag-grade, siya yung may nag-set ng specifications patungkol doon. No? So, kung hindi ka sumunod doon sa group leader, no, hindi ka essentially sumunod doon sa teacher na nag-grade sa'yo. In the same way, kapag hindi tayo sumunod doon sa vision na sinet dito sa church natin, sinong nilalabag natin? Si pastor lang ba? Ang leader lang ba natin? Hindi. Ang Lord mismo. Kasi siyang nag-assign nito sa bawat pastor, sa bawat church, sa bawat leaders, at kami sumusunod sa ating Panginoon. So, dito rin, pinakita ni dito, na the church is where the Holy Spirit lives. Saan to? Sabi din, sa 22, in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So ang Holy Spirit nakatira dito sa church. Ang Holy Spirit nakatira sa atin. Nakatira sa iyo. No, kapag ikaw ay nananalig sa Panginoon. And siya yung overall director or overseer or nag-manager na nag-move dito para i-align tayo sa goal or vision ni Jesus. No? So kaya kailangan natin ng supervision ng director natin. No? Pwede ba yon na isang branch ng company na walang director? No? Ano na lang talaga, sumasagot na siya dun sa overall head ng company. Pwede ba yon lahat ng KFC branches sa buong mundo, ng Pilipinas, ng Russia, ng China, ng US, lahat sila sumasagot dun sa overall head yung overall na may-ari ng KFC? Hindi. Bakit? Mamamatay ng maaga yung may-ari ng KFC kapag ganun. No, kapag sinagot niya yung thousands upon thousands ng mga branches ng KFC, may manager. Siya yung nagmamanage nung operation doon sa specific na lugar na yon. Kaya di ba meron tayong regional manager, may mga regional director tayo, may mga, ano pa yung mga term na ginagamit natin, no? Regional, district, the district, ay alam mo, hindi ko alam eh. So, yun. So, yung Holy Spirit ang gumagawa, ang kumikilos as director sa atin. So, kailangan natin mag-submit dun sa kilos ng Holy Spirit. And tayo, yung structure and body, yung God's people, sumusunod tayo sa Kanya. Pwede ba tayong mag-set ng sarili natin direction? Pwede ba? Okay na lang. Pwede, malaki naman kami. So pwede naman na hindi ako mapansin dito sa sarili kong direction.
No, kaya lang hindi. Kasi tayo ay part ng body. Naranasan mo na minsan puyat ka, tapos nagtatwitch yung kilay mo. No, gumagalaw, pero hindi mo siya ginagalaw. Tapos ikaw na, ano nangyayari sa akin? Nagsiseizure yung kilay ko. No, ikinukumbulsyon yung kilay ko. No, ang weird. Ayaw natin ng ganun. Nung gumagalaw siya, gusto mo ba naglalakad ka, tapos yung kamay mo ganyan lang na ganyan? Hindi mo pinapakilos, ganyan lang siya ng ganyan. No? Magmamalfunction yung katawan kapag hindi siya sumusunod sa galaw nung na inuutos ng brain natin. No? Sa ganun din ng church, magulo. Ang weird. Ang hirap makisama kapag yung mga church members kanya-kanyang goals ito. Ngayon, sige. So, posible ba na yung church maging misaligned dun sa mission ni Jesus? Posible. And actually, nung nagsimula, bago pa, yung prerequisite ng church, misaligned na sila. And let me show you this. Kasi, from the beginning, nung pagdating ni Jesus dito sa mundo, inexplain niya na yung mission niya, kung bakit siya naparito. Sa Luke 19:10, sabi ni Jesus, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." So, sabi ni Jesus, inexplain niya na ang mission. Ang mission niya, maghanap ng mga nawawala sa Panginoon at iligtas sila. So, malinaw na from the beginning, ang gustong mangyari, ang mission ni Jesus ay magligtas ng nawawala. Isa pa, Mark 10:45, sabi dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many." So dito sa verse dito naman, pinakita niyo na sige, parang saranggola yung akin. Papatay na rin ang aircon. Thank you. Sige. So dito naman, sinabi ni Jesus na siya yung hari yung overall the King of Kings, Lord of Lords. No, na eventually yung ilalagay na title sa kanya. Pero yung anak ng tao, si Jesus, hindi siya dumating para paglingkuran. Yung hari, hindi siya dumating para maghanap ng mga maglilingkod sa kanya. Kundi siya mismo ang maglilingkod at iaalay niya yung buhay niya para daw to save the lost. So, malinaw. Kumbaga sinabi na to ng maraming beses ni Jesus. Kaya lang, ibang understanding ng mga disciples ni Jesus at that time, dun sa mission, sa totoong mission niya. Alam niyo kung anong conception, anong misconception, or anong idea nila ng mission ni Jesus. Sa Luke 24:21, sabi nung mga disciples, "But we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place." So kumbaga, namatay na si Jesus sa cross, pangatlong araw na ng kanyang pagkakalibing, hindi pa siya nabubuhay, bigo sila. Bakit? Kasi ang kanilang iniisip, si Jesus, political na hari na ililigtas ang Israel sa mga taga-Roma. Ito yung mga oppressors nila at that time. No, ito yung mananakop ng bansa ng Israel at that time. At yun yung iniisip nila. Those 3 years, malinaw na sinasabi ni Jesus kung anong mission niya. Pero may misinterpretation itong mga disciples niya ng kung ano yung gagawin ni Jesus dito. No? Kaya nung nagresulta yung mission ni Jesus, nung na-fulfill yung mission ni Jesus, frustrated sila kasi hindi nag-meet dun sa expectation nila. Ano pa to? After ng resurrection ni Jesus, nabuhay na siya at magmuli. Yun pa rin actually ang nasa isip nila. Sabi dun sa Acts 1 verse 6. Then they gathered around and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" Biro mo, nabuhay na siya at magmuli. Pinakita niya na siya ay Diyos. At pinakita niya na hindi siya tulad ng mga hari na nauna before, si King David, si King Solomon, etc., etc. Pero ang iniisip pa rin nila, restoration pa rin ng bayan ng Israel. And all along, noong 3 years na yon, hindi nagkulang si Jesus ng explanation sa kanila. And so, pagdating sa execution ng mission,
palpak sila. Ano example ko? Sa Matthew 26 verse 56, nung hinuli si Jesus para ipako sa krus, na ito na actually yung beginning nung proseso ng pagliligtas ni Jesus. Ano ginawa ng mga disciples? Then all the disciples deserted and fled. Nagtakasan sila. Kung kailan magsa-start na yung proseso ng pagliligtas, doon sila nawala. No? Bakit? Hindi nila na-understand yung mission. Number 2, ito si Peter, isa sa mga ka-close ni Jesus. Ano ginawa ni Peter? Alam natin, sa Matthew 26:74 to 75. Then he began to call down curses and he swore to them, sabi ni Peter, I don't know the man. Immediately, a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. So ano ginawa naman ni Peter? Closest kay Jesus. Na posible, siya sana, of all the disciples, siya sana yung isa na makakaunawa ng mission ni Jesus. Pero nung time na yon, dinisown niya. Sinabi niya, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Ayan, hindi ko kilala. No? And then si Judas, isa sa mga disciples ni Jesus, binetray siya. Matthew 26:47. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd, armed with swords and clubs, sent from the chief priests and elders of the people. So, itong si Judas, umalis sandali during nung Passover, nung communion nila, yung Last Supper na tinutukoy natin, no? Para i-meeting yung mga huhuli kay Jesus. At habang si Jesus kasama niya yung the rest ng disciples, ito si Judas, hatak-hatak niya yung mga sundalo, yung mga chief priest, yung elders of the people, may mga sandata sila, huhulihin na si Jesus. No? So, anong makukuha natin dito? Hindi to pagtatapos Hindi to sa pagtatapos. Anong makukuha natin dito? Next. When you do not understand Jesus' mission, you tend to make your own mission for Jesus. Pag hindi mo na-understand ang mission ni Jesus, gagawa ka ng sariling mission mo. No? Ano tong tinutukoy ko na gagawa ka ng sariling mission? Siguro, may ministry ka. Maraming mga churches na ganito focus na lang sila sa ministry. Like let's say yung worship team, puro worship team lang. No, puro yung worship team lang inaatupag nila. Hindi nagsha-share ng gospel, walang participation dun sa discipleship. Puro worship team lang ng worship team. No, mag-aaral ng kanta, tutugtog. Minsan habang preaching ni pastor, lalabas sila, doon magkakainan, hindi makikinig. Kasi puro yun lang Ang mission ko lang naman makatugtog. Ang mission ko lang naman makaperform ng maayos, no. Yung mga dancers makaperform ng maayos, no. Tapos ang mission nila, ang mission accomplished, may umanga sa akin, tinan mo, mukhang crush ako ng isa sa mga worshiper doon. Yung mission accomplished. No? O kaya sa yung mga tipong ganun, na yun doon na nauuwi ang mission nila. Sa mga nagpa-participate maybe sa ushering, sa children's ministry, nag-excel sila. And there's nothing wrong. No? Kaya lang yung participation doon sa discipleship nagsastagnate. Kasi mas nagiging priority itong mission ng ministry na to. Na yung mismong mission ni Jesus ng to seek and to save the lost, ito pa actually ang nagiging side mission. Rather than na side mission lang dapat yung iba pang mga ministries dito. No? Lalo na reality yun actually Na syempre dito sa church, na yung mga potential na mga musicians o kaya mga nagsistrive na maging musicians, meron tayo dito na policy na pag musician ka, pag-aakyat sa stage, pagkakanta ka, dapat sa leader ka muna. So may mga nare-receive yung temptation sa ibang mga church. Dito ka na mag-church, automatic tutugtog ka na. Dito ka na sa church, automatic worship leader ka na. Yung mga ganyan. No, that's the reality. And then, another example, you make glorifying God in other matters that matters the most. No? So, kumbaga, yung sabi ng ibang excuses nila ganito, hindi na ako maglilingkod sa Lord.
Basta ang calling ko dito sa trabaho ko eh. So mag-excel ako dito, i-glorify ko ang Lord sa trabaho ko. No, ang mission ko sa pag-aaral, kasi estudyante ako ngayon eh. Wala akong time para dyan. So ang mission ko dito sa school, mag-glorify ang Lord pag naging Dean's Lister ako. Mag-glorify ang Lord pag naging top ako doon sa klase ko. No? And na-neglect nila yung call ni Jesus doon sa to seek and to save the lost. No? Or, minsan, nasa vision naman tayo. Pero nafo-focus tayo dun sa ibang objective while doing the vision. No? Minsan ang objective na lang mapanatili yung cell. Kompleto na kami, 5 na kami. So bawal nang may mawala. Yun ang mission ko dito. Dapat mapanatili sila. Kung may nagkakaproblema, na-endanger ang mission ko kasi baka may mawala na isa, paano na ang cell group ko, ganyan. No? Tapos yung maintaining yung cell na lang alone, maintaining na lang basta may kino-consolidate ako, masaya ako, yung mga ganyan. No? Basta nakakapag-witness ako sa labas, masaya na ako doon. Balikan sila, wala akong time dyan. Basta makapag-share ng gospel, ganun. No? Paano yung command ni Jesus sa Matthew 28:19-20? Go and make disciples of, therefore go and make disciples. Na may mental block ako, ibang epekto ng stage. Go and make, ayun lang, go and make disciples. Okay. So, paano na yun? Kasi nakafocus na lang dun sa mga sub-objective na lang. Totoo, may mga levels tayo dito, winning, consolidating, discipling, sending, mga stages to. Pero ang ultimate focus nito is still to seek and to save the lost. Lahat naman yan, tama eh. Tama naman na mag-involve sa worship team. Tama naman na i-glorify ang Lord sa pag-aaral mo. Tama naman na ma-focus ka dun sa specific level or stage ng cell group mo. Kaya lang kapag hindi properly aligned, pag yung secondary mission naging primary mission, it shows hindi ka aligned sa mission ni Jesus. It shows wala ka sa alignment. May problema sa alignment mo kapag ganun. Since you do, number 2 na point ko. Sige. Back pa isa. Yan. Yan. Okay. Since you do not understand the vision, when you are about to follow God's calling, you fail. Pag hindi mo na-understand ang pinaka-mission, magfa-fail ka. Kasi hindi mo naman alam kung ano mahalaga at hindi eh. Hindi mo na-understand yung pinaka-heart ng mission, yung pinaka-focus ng mission. Ang alam mo lang, basta magawa ito. Ang alam mo lang, basta makapag-share. Ang alam mo lang, basta may tinuturuan ka na, okay ka na. No? Yun ang danger nito. Magfa-fail ka. Just as, etong mga disciples, ang alam lang nila, kailangan nilang paglingkuran si Jesus, yung bilang disciple, kailangan naman siyang tulungan, actually, ito ang isa rin sa probable na mission nila, kailangan namin panatiliing buhay si Jesus kasi siya ang magde-deliver dun sa Israel mula sa Roma. Kaya nung time na pinako siya sa krus, bagsak na bagsak ang loob nila kasi feeling nila nag-fail sila sa mission. And same din sa atin. Minsan, lugmok na lugmok tayo. Kasi ang focus natin, mapanatili sila, yung mga tinuturuan natin. Kaya lang, nalagas, feeling natin mission failed na agad tayo. Whereas, hindi pa kasi doon natatapos yung mission eh. Ang mission kasi, tuloy-tuloy lang, to seek and to save the lost, to seek and to save the lost. Yes, may mga nadala tayo sa Panginoon. Minsan, meron talagang nalalagas. Minsan, talagang naghahasik tayo eh, ng binhi. May ibang tutubo, may iba nung tutubo ng saglit, may iba magmamature konti, may iba, pero marami sa kanila nalalagas. May mga ilan na talagang magtutuloy as a bountiful harvest, parang the parable of the sower. No? Pero keep going. You keep going. Kasi yun ang mission, to seek and to save the lost. Hindi ka titigil kasi dahil dun sa isa lang. No? Magpapatuloy ka, although hahanapin mo siya, ha? Pero magpapatuloy ka pa rin. Hindi porket nawalan ka, hindi ka na mag-share. Hindi porket nagsara yung cell, hindi ka na ulit magtuturo ulit. No? Magtuloy lang na magtuloy. So, kasi ano ba yung Great Commission? Ano ba yung mission ng Panginoon na binigay sa atin? Matthew 28:19-20 says it all. Make disciples of all nations, baptizing them, and then teaching them to obey everything that I have commanded you.
No, yun ang mission natin dito. Bilang nananalig sa Kanya, magdala ng mga tao sa Panginoon, disciple para lumago sila sa pananampalataya. At sa gayon sila din, makapagdala din sa Panginoon and maraming maligtas. No? Yun ang goal natin. Yun ang mission natin. Maraming maligtas. So, tingnan natin, bakit sila nag-fail? Maganda, alam nyo, favorite subject ko nung high school at saka elementary ay history. Dati kasi, ang gusto ko sa history, para siyang storybook. May storya, ganito nangyari, tas kwento ginawa nito. Si Bonifacio, pinatay ni Emilio Aguinaldo. Okay. Tapos, si Rizal, binaril, naku, namatay siya. Mga ganun, no? Pero ang isang kinagandahan kasi sa history, makikita mo yung pattern ng behavior at matututo ka doon. And isa rin yun sa reason kung bakit dun sa Bible, merong mga historical perspective dun. Mga narration, ano yung mga nangyari, para matuto tayo dun. And in this case, makita natin, bakit nag-fail yung unang mga disciples. Well, Matthew 26:40-41. Sabi dito, then he returned to his disciples and found them sleeping. Ayun, natulog kasi. Yun ba yun? Yung problema? Hindi pa yun. Ang sabi ni Jesus, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung time na huhulihin niya si Jesus. At ang utos niya sa mga disciples niya, magbantay kayo at manalangin. Nagbantay sila, pero hindi nanalangin. At ang pagbabantay nila, yung tipong naghihilik na pagbabantay. Na yung, yan, na pagbabantay. No, na-neglect nila yung prayer part nito without knowing na yung pinaka-crucial, pinaka-important na point ng pagbabantay nila dito. They weren't praying. Jesus asked them to pray for at least 1 hour. Hindi nila kinaya. Masyado silang focused dun sa agenda nila. Ano yung agenda nila? Matulog. Bakit? Antok na sila. Kung gutom, gusto na kumain. No? Kung minsan kasi ganun din sa atin. Minsan focus tayo sa sariling agenda natin. Nalilimutan natin mag-pray. Andiyan na kasi, ang daming trabaho. Unahin ko na yung trabaho. Kung ano maisingit, yun na lang ang for prayer. No? Pero mahirap yung ganun. Kasi itong mga disciples, 3 beses na binalikan ni Jesus to pray. Kaya lang, nauna ang agenda, yung pagtulog, at huli na ang lahat nung nagkahulihan na. Nung hinuli si Jesus, hindi na sila nakapag-pray at lahat sila bagsak dun sa mission. Iniwan nila si Jesus. John 7:39, by this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. So dito, ang isa ring reason kung bakit hindi nila maunawaan yung instruction ni Jesus, wala pa kasing Holy Spirit. So isa rin yung reason. Pag hindi ka filled ng Holy Spirit, hindi mo maunawaan ang mission na binigay ni Jesus. Kahit na gaano ka daming attend mo ng church, kahit na gaano ka daming pakinig mo ng mga preaching dito, at natapos mo na end-to-end yung Bible from Genesis to Revelations, no? Pero kung hindi ka filled ng Holy Spirit, hindi mo ma-understand ang mission ng Panginoon. And actually, magkatali sila eh. Hand in hand din yung prayer at yung being filled with the Holy Spirit. Saka na-feel ng Holy Spirit kapag ikaw ay nandun sa lugar ng prayer. Kailan ba bumaba ang Holy Spirit sa mga disciples dun sa Book of Acts? Nung sila ay nandun sa prayer meeting. Paano ka ma-feel ng Holy Spirit? Prayer meeting nga, hindi mo ina-attendan. Paano ka ma-feel ng Holy Spirit? Yung assigned na prayer by partner mo, laging ini-skip mo. Paano ka ma-feel ng Holy Spirit kung ang daming distraction, hindi ka makapag-pray sa personal na bagay? At pag ganun, lahat nung mga usapan ng mission dito, hindi mo maunawaan. Ano ba yan? Panibagong pabigat. Laging magiging ganun ang dating dun sa tao na yun. So, sige, nakita natin yung mistake nila.
Pero alam nyo, ang kinagandahan nito, na itama nila yung kanilang mistake. Paano? How are they aligned to the mission? Sa Acts 1:4-5, sabi doon, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. And alam nyo, actually dito hindi diretsang sinabi ni Jesus na mag-pray kayo. Ang sabi niya lang, maghintay kayo sa Holy Spirit. Pero alam nyo, itong mga disciples na to na hiyang-hiya sa kanilang sarili. Kasi nung time na kailangan sila the most ni Jesus, inabandonan nila si Jesus. They all fled. And itong si Peter na dalang-dala din. Kasi nung time na si Jesus ay naghihirap, dinisown niya, sinabi niya 3 times, hindi ko kilala yung taong na yan. Natuto na sila doon sa pagkakamali nila. At nung sinabi ni Jesus na, wait for the Holy Spirit, isa lang ang iniisip nila, mag-pray. And that's exactly what they did. No? So, and makikita nga natin dito na, sige, wala kang tinuturuan, pero pangarap mo na may tinuturuan. Anong dapat gawin mo? Maghintay, ngumanga, mahiga, maghintay para sa bunga na lalanding sa bibig mo. No? Ang tinutukoy dito, kapag wala ka pang ginagawa, you get active in prayer. May pinagpe-pray ka, may hinihintay ka na pangako ng Panginoon, it means pray. Wala pa? Mag-pray ka. Nag-pray na ako eh. Wala pa rin eh. Ibig sabihin, mag-pray ka pa rin. Nagpa-pray naman ako eh. Wala pa rin. Ibig sabihin, maghantay ka pa rin. Mag-pray pa rin. No, hindi ka tutunganga hanggat di dumadating ang pagpapala. Wow, tula yun ah. Hindi ka tutunganga. No, hanggat di dumadating ang pagpapala. Ibig sabihin nun, kailangan mong manalangin. Kailangan mo manalangin. Hanggat di dumadating yung completion ng 12 mo, kailangan mo manalangin patungkol dun sa completion ng 12 mo. Hanggat hindi pa dumadating yung unang tinuturuan mo, kailangan mo manalangin para sa unang tuturuan mo. No? Hanggat hindi pa dumadating yung iba pang pangako sa'yo, yung breakthrough dun sa trabaho mo, yung breakthrough dun sa pag-aaral, yung breakthrough dun sa family mo, don't stop praying. Because waiting means praying. Waiting means praying. Yun ang terminology dito. No? Yun yung action na tinutukoy ni Jesus dito. Hanggat hindi pa dumadating, maghintay ka. Anong gagawin mo habang naghihintay? Nananalangin. Tuloy ka lang ng tuloy sa pananalangin. And as a result, sa Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. And kailan nila ito ginagawa? Constantly. Araw-araw sila. Bakit? Nandun yung urgency. Hanggat naaalala nila, lagi na lang pinagpapray ito. Kasi ganun ka-urgent to. Gusto nila. Naghihintay sila sa kilos ng Holy Spirit. Kasi hindi sila makakagalaw hanggat walang kilos ng Holy Spirit. Dahil dyan, hindi pwedeng once a week tayo. Kasi paano kung once a week, baka after 6 months pa dumating ang Holy Spirit. No? Hindi pwedeng once a month, baka uugod-ugod na kami, hindi pa dumadating ang Holy Spirit. Kailangan namin ng Holy Spirit. Kaya sinasabi ni Jesus na hintayin ang pagbaba ng Holy Spirit, kailangan manalangin. Kailan? Araw-araw. They all joined constantly in prayer. Sino-sino? Along with the women and Mary, the mother. No, dati, ang mga nagtitipon-tipon lang sa assembly, mga kalalakihan lang. Yung mga babae kasi, usually naiwan lang sa bahay. Tapos, yun yung sistema nila. Dati, ganun yung sistema nila. Pero dito walang excuses. Walang, may busy ako hindi ako makaka-attend ng prayer meeting. Yung may labahin ako ang daming labahin doon. No, tuwing Friday lang ako makakapaglaba, kaya hindi pwede. Yung gusto ko yung example ni Pastor Gino nung anointing service. Si Muning. No, si Muning may pusa. Baka malonely siya kapag iniwanan ko. No, alam niyo minsan, ang devil hindi lang nagbabalat ahas. Minsan nagbabalat pusa din siya, kaya pinipigilan ka na mag-attend sa gawain ng Panginoon. Minsan aso din. No, hindi maka-attend sa gawain ng Lord. Bakit? Kasi si Bantay, ang taga-bantay namin ng bahay, kailangan ng bantay para makapagbantay siya. Walang excuses. Kasi urgent to. Do you feel na urgent ang gawain ng Panginoon?
Kasi kung hindi, wala ka sa gawain ng prayer. At misaligned ka dun sa mission. I'm sorry. Alam ko na napaka-frank, alam ko napaka-diretso nun. Pero this is just as it is. Alam niyo, nagmamadali ang Holy Spirit. Kung hindi ka sasama, maiiwan ka. May kilos ang Holy Spirit. Kung hindi ka gagalaw, maiiwan ka. At nakakaawa pag napag-iwanan tayo ng Lord sa kanyang gawain. So, and they didn't stop there. As a result, sa Acts 2 verse 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each other. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, dahil doon, sa paghihintay nila, bumaba ang Holy Spirit. Doon sila na-feel ng Holy Spirit. And alam nyo, nung na-feel sila ng Holy Spirit, nung napuspos sila ng Holy Spirit, doon naging malinaw yung vision. Before, hindi pa eh. Before, marami pang pag-aalinlangan, marami pang doubts, marami pang takot, paano ako gagalaw. Pero alam mo, kapag bumaba ang Holy Spirit, matatanggal yun. Yung takot mag-share, matatanggal yun. Pag na-receive mo ang Holy Spirit, matatanggal yun. No, yung mga priorities natin, no, yung burnout, yung iba-iba pang mga excuses na ginagamit natin para hindi makasunod dito to seek and to save the lost, matatanggal yun. Pag ikaw ay puspos ng Holy Spirit. Pero alam mo kung saan nagaganap ang kapuspusan ng Holy Spirit? Sa lugar ng prayer. No? So kaya nakikita ko nga na important talaga yung prayer life natin. Important talaga yung pag-attend natin ng prayer meeting. And alam nyo, hindi sila tumigil doon. Alam nila na although nagsimula yung pagbubuhos ng Holy Spirit by prayer, alam nila na yung vision lalong na jump start sa kanila pagdating dahil dun sa initial prayer nila. Kailangan na maging sustainable to. Kailangan maipagpatuloy ito. Kaya dun sa Acts 2, 42 to 43, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. No? So, sinustain nila. Anong ginawa nila para masustain to? Hindi sila tumigil sa prayer. So, pag nag-pray ka minsan, nagkaroon ng breakthrough, huwag kang titigil doon. Nag-pray ka minsan, sa wakas nadala yung parents mo, yung family mo sa church, huwag kang tumigil doon. Kasi kailangan na masustain ito. Kailangan ipag-pray mo pa rin sila para magtuloy-tuloy sila. Kasi maraming beses ganito nangyayari. Minsan dadaling yung parent dito sa church. And then hindi na nabantayan. Tapos after one Sunday, balik na ulit siya sa dati. Yung victory mo, isang beses lang. Momentary victory lang. Sayang. E di sana yung nangyari, makasama mo siya sa church, kasama mo siya mag-worship sa Lord on a regular basis, kasama mo siya na naglilingkod sa Panginoon, kasama mo siya nakikita, nagtataas ng kamay, nag-worship sa Panginoon ng genuinely, kasama mo siya sa bahay, nagde-devotion. Diba yun yung masaya? Whereas yung iisang victory lang, kasi isang beses mo lang pinag-pray siya, nadala mo sa church, praise God, pagkatapos nun, wala na. Balik na ulit dun sa dati. No? So kailangan na i-sustain ito sa prayer. Kailangan na tuloy-tuloy ito sa prayer. Kailangan may nagbabantay sa prayer at pag nagbabantay sa prayer, regular kang nagpe-pray. Regular na sinasama mo to sa prayer. So, kasi ang sabi dito, they devoted themselves. Pag sinabing they devoted themselves, faithful ka doon. So pag faithful ka doon, hindi ka nagsisingit ng ibang schedule doon. Hindi ito pwedeng ma-overlap ng ibang schedule. Siset kami, may outing, hindi ako makaka-worship. May outing, hindi kami pwedeng, hindi ako makaka-attend ng prayer meeting. Hindi, ginagawan mo to ng paraan. Busy ako, wala na akong time mag-pray. Iba talaga yung kabisihan yun. Hindi, gagawan mo ng paraan. Kasi this is what being devoted sa prayer means. No? They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So part ng lifestyle ng believer ang nagpe-pray. No? Pag wala sa
sa lifestyle ng believer ang pagpapray, may mali doon sa lifestyle mo bilang believer. Lalo pa man din, foundation to ng maraming bagay, ang prayer. So, tingnan natin yung system nila ng pagpapray. And nakakatuwa eh. Iba-iba ang, doon pinakita yung iba't ibang means ng pagpapray nila. They prayed as a group sa Acts 4:23 to 24. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. So, nung time na may pangangailangan sila, nung time na may crisis sila, nag-meet sila together as a church at pinag-pray nila yun. Ngayon, ang buong mundo at yung mga churches sa buong mundo, itong church din natin, ang daming mga pangangailangan. Kaya pinagpa-pray natin to. Kaya sa ating mga prayers, hindi lang to yung mga sinasama mo sa prayer, yung mga gusto mo lang ipag-pray. Lord, nag-i-intercede ako para sa aking sariling kotse. Lord, nag-i-intercede ako para sa bahay ko eventually. Lord, pinag-i-intercede ko yung trabaho ko. Lord, pinag-i-intercede ko yung dawan. Yung ibibigay mo para sa akin, pinag-intercede ko siya. Hindi ganun yung magiging focus lang natin. Ang daming pangangailangan ng mundo, ang daming pangangailangan ng church, ng Pilipinas per se. Rant tayo ng rant dyan, no? Yung iba dyan, mga keyboard warriors, tapos ang daming mga kinakalaban doon sa comment section, yun ang paborito niyang lugar, yun ang natambayan. Comment section, no? Ang dami niyang rant patungkol doon sa gobyerno, patungkol doon sa mga politicians, ay si ganyan, mga ganyan, no? Tapos, of course, napaka-censored na hindi ko nasasabihin dito. Kung sa Lord mo i-rant yung yan, yung lahat ng mga yan, kung sa Lord mo sabihin yan, sana di ba may nangyari? No? Yung pangangailangan ng bansa, yung frustration mo patungkol dun sa bansa, yung frustration mo patungkol dun sa family. No? And alam nyo, dito sa church, dito mismo sa TGCCM, may history tayo dyan eh. Na mga pinag-pray natin na on a national scale at tinugon ng Panginoon. Alam nyo, before, dito sa Cavite in particular, laging pag may bagyo sa ibang mga lugar, laging dito lumilihis, tumataas, umaangat, umaalis ng mabilis, or humihina. Bakit? Kasi tuwing may bagyo na paparating na malakas, pagtatapat yan sa prayer meeting, ipagpapray yan sa prayer meeting. Pagtatapat yan before ng Sunday worship, ipagpapray yan sa Sunday worship. At ganun ang nangyayari. No? Kita mo ang kilos ng Panginoon on a national scale. Bagyo. On a provincial scale, yung bagyo, yung Cavite, pinoproteksyonan. Lumilihis, umaangat, lumalayo sa Cavite. Parang allergic siya sa Cavite. No? Pero bakit nangyayari yun? Kasi pinagpapray ng church. Sinong responsable doon sa paglihis nitong mga bagyo na to? Yung mga uma-attend ng prayer meeting. Sila yung may contribution doon. No? And ma-share ko rin. Anong pangalan nung bagyo doon sa Dumaguete? Sa Samar, sa Leyte. Sige, iba na pag-Google, ChatGPT. Anong pangalan nito? Ilang taong kayo nung 2014? Yolanda. Yan, Yolanda. Grabe yung damage na dala ng Yolanda dito sa Samar, sa Leyte. Nakarinig ako ng first-hand account nito na nandun siya sa isang apartment dun sa Samar, tas kita niya na yung umaangat yung tubig. Sino dito nakapanood sa Netflix nung The Great Flood? Yan. Sige, wow, may nakaka-relate. Yan. So talagang floors upon floors na babaon sa tubig. Ganito kalakas yun. Ang dami-dami talagang namatay doon. Ako bilang doktor, nasa residency pa ako ng Family Med noon. Tapos nag-duty kami sa Villamor Air Base. Tapos yung mga pasyente, yung mga refugees, yung mga nakatakas doon at pumunta dito sa Metro Manila para pumunta sa mga kamag-anak nila, sila yung chine-check up namin. Parang physical exam nila. Tapos may isang survivor doon sa Yolanda. Nakayuko lang siya.
Pag tinatanong ko siya, tango, iling lang siya. Tapos habang ino-auscultate ko siya ng stethoscope ko dun sa likod niya, lalaki to ha, nakikita ko yung mata niya tumutulo lang, silently, quietly, dahil dun sa trauma nung Yolanda. Pero alam nyo, dun sa Dumaguete, nung nalaman nila to, natatama sa kanila yung bagyong Yolanda, nag-pray sila. Nag-post sila doon, yung mga churches doon, nag-post sila doon na every hour for 24 hours na parating ang bagyo, dapat may nagpa-pray para sa island ng Dumaguete. And alam nyo kung ano nangyari? Doon sa map, sa GPS map, nakita nila na nung paraan ang bagyong Yolanda doon sa Dumaguete, may butas doon sa Dumaguete. Hindi sila tinatamaan. Bakit? Kasi may nagpa-pray sa kanila. Again, sinong responsible doon? Yung mga taong uma-attend ng prayer meeting. No? So, dito sa church, ang dami nating mga sitwasyon na kailangan na ipag-pray sa church, sa bansa, sa mundo, sa local church. Mag-participate tayo doon. Dati, ina-emphasize natin na important yung devotion, yung cells, yung worship. Pero ngayon, iba na. Kaya isama na rin natin sa vital, very important na daluhan natin, ang prayer meeting. Basta believer, dapat nag-a-attend ng prayer meeting. Kung gusto mong maging aligned sa mission ni Jesus, kailangan mag-attend ka ng prayer meeting. It's mandatory. It's important. Kundi mamimiss mo ang vision. And makita din natin na sila ay nag-pray in groups of 2. Sa Acts 3 verse 1, sabi doon, one day, Peter and John were going up to the temple and at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Napansin ko lang dito na may schedule sila. Kasi minsan kaya hindi natutuloy yung prayer by partner na assigned sa atin ng mga cell leaders natin. Kasi, kailan kayo? Pag-usapan namin. Tapos after a few days, kailan kayo? Pag-usapan namin, di pa namin napag-uusapan. O kailan na kayo? Siguro by Friday. Sa Friday, anong oras? Pag-uusapan namin. Pag ganun, hindi masaset talaga yun. Important talaga na mag-set kayo ng time. Ito nga wala pang Messenger, wala pang Facebook. Ito si Peter at saka si John, basta pumupunta lang sila sa temple ng 3 o'clock in the afternoon para mag-pray together. Wala pang social media noon. Wala pang cellphone nun si Peter, tawagan niya, hey, hello, John. O, time na ng prayer meeting ha, paalis ka na ba? Naligo ka na ba? Kumain ka na ba? O, sige, papunta na ako ha. Pag paalis ka na, sabihan mo ako. Walang ganun. Basta punta lang sila. Kasi importante sa kanila yung prayer by partner. And sabi rin dito, sa Acts 10 verse 9, about noon the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went on the roof to pray. Ito naman si Peter. Si Peter lang. Wala si John. And ito ay as individual. May set din siya na time for prayer in the afternoon. No? Siguro ito yung mga palubog na yung araw para mag-pray siya. No? So, makita natin yung lifestyle ng believer umiikot saan? Prayer. Prayer by twos, prayer by group, prayer by partner, prayer individually. No? So, kailangan na ma-incorporate natin ito. Napaka-important ito para ma-sustain tayo sa pananatili, para ma-sustain tayo at makapanatili doon sa mission na binigay ni Jesus. And as a result, makikita mo yung unity ng church nung time na yon. Walang away-away. No? Sa mga churches ngayon, marami nag-aaway. Kasi daw, may nasabing ganyan habang nagpe-preach, feeling ko patama sa akin yun eh. Leader din naman ako tulad niya. May ganun. Nag-aaway-away sila. Nag-aaway-away sila. Bakit? Kasi yung kurtina na sinabit niya, hindi ayaw nung isa eh. Pangit daw. Makaluma daw. So, nagkapikunan na. Nagsabatan sila doon. Mga workers, ito. No? Nagkakaroon ng mga ganyang away-away, ng ganyang alitan. Pag hindi nakakakilos ang Holy Spirit, kapag hindi active sa prayer yung mga tao. Kaya makikita mo rin sa cells yung mga cell member na hindi active sa prayer, makikita mo na madaling ma-offend, madaling masaktan, medyo sensitive. Pero alam mo na kasi ang sagot dun eh. Mag-pray ka.
kailangan mo lang masustain yung prayer life mo. Di naman magbabago yung emotion mo. Hindi ka na magiging sensitive as before pag prayerful ka. No, tapos yung mga ginagawa dito sa church na akala mo nabibigatan ka, gagaang yan, dadali yan. Basta nasa prayer ka. No? So Acts 4:32-35. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, and they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerful at work in them all that there was no needy person among them, and from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought their money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who was in need. So, alam nyo, dito, makita natin na lahat sila bought in, lahat sila nakasama dun. Wala ni isa sa kanila na etchapuera dito. Wala ni isa sa kanila na hindi sumasama dito. Lahat sila generous sa isa't isa, nagmamalasakit sa isa't isa. Alam mo, ang sarap pumasok sa ganong simbahan. Yung simbahan na walang away. No? Maaring natitake for granted natin ito. Yung peace, yung harmony. No? Pero may isang elemento na nagsusustain dito at nagpa-preserve ng peace at ng unity at ng alignment dito sa church natin. And that is yung prayer natin. Napaka-intense nung emphasis ng prayer dito. Tanggalin mo yung emphasis doon sa prayer, mag-aaway-away din ulit tayo. No? So, and magkakaroon ng misalignment, magkakaroon ng kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang mga goals, no, na magka-clash sa isa't isa, na magkakagulo, na in the end, parang yung illustration ko kanina, na nung submission na, nung resulta na nito, magulo. No? And kaya nga na makikita natin dito na kapag lahat ay led by the Holy Spirit, nawawala yung mga agenda, yung mga kanya-kanyang agenda, nadidissolve naglalaho Nagbobot in ka dito. Bakit? Hindi dahil sa convincing power ng mga nagsasalita dito sa harap. Hindi dahil sa pamimilit ng sa leader kaya kakasama dito. Hindi. Kusa na yun. Sa'yo na yun. Sino nag-uudyok sa'yo? Ang Lord, ang Holy Spirit. Siya na naglalagay sa'yo ng conviction. Hindi mo maipaliwanag. Bakit gusto ko laging pumunta ng church? Bakit ko gustong bumalik sa church? Bakit excited ako sa prayer meeting? Bakit excited ako na pumunta sa espasyo, mag-share ng gospel? Bakit excited ako na pumunta ng JADS? Bakit gusto kong sabihin yung word of God? Nag-enjoy ako na magturo. Nag-enjoy ako na mag-share ng gospel. Bakit? Kasi kilos ng Holy Spirit. Hindi mo ito mapipiga mula sa'yo. Hindi mo ito pwedeng pilitin na basta iiri mo lang, lalabas na siya. No? Hindi ganun Hindi siya ganun nag-work. Kilos to ng Holy Spirit. Kailangan led ka ng Holy Spirit. At again, ulitin ko, at para makita lang natin ang emphasis nito, saan na-fulfill ng Holy Spirit? Saan na lugar na-fulfill ng Holy Spirit? Sa lugar ng prayer. Kaya wag nating maliitin ng prayer. Huwag nating maliitin ng prayer. Napaka-important ng prayer. Minsan yun ang least priority natin kasi iniisip natin na walang nangyayari pagkatapos mag-pray. Pero hindi natin alam na yung prayer natin, nag-iipon tayo, nag-i-invest doon sa kingdom of God and back to ourselves na may return of investment pa to sa atin. May babalik sa atin na pagpapala galing sa Lord, no? na sobra-sobra pa. At ano man yung ipagpe-pray mo, na pag sinagot yun ng Panginoon, grabe yung tagumpay talaga doon. No? So yung prayer, ang wag natin ilalagay doon sa back na priority natin. In fact, dapat ilagay natin yan sa pinakaunahan ng priority natin. At pag ganun ang ginawa mo, magtatagumpay ka. Ano man yung ginagawa mo, basta inuna mo ang prayer, magtatagumpay ka. Nag-aaral ka, estudyante ka, inuna mo ang prayer, magtatagumpay ka bilang estudyante. Nagtatrabaho ka, inuna mo pa rin ang prayer, magtatagumpay ka sa trabaho mo. Nagmi-minister ka, nagtuturo, nag-share ng gospel, unahin mo ang prayer, magtatagumpay ka sa ginagawa mo. No? Kailangan mo ng anointing galing sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Kaya yun ang wag na mawala sa ating lifestyle, sa ating buhay, yung prayer. And alam nyo, going back dun sa unity ng church, and
Ito actually ang gusto ni Jesus. Alam niyo ba, ito ang pangarap ni Jesus, na makita niya yung believers united, in harmony, para-pareho ng vision na kasama niya. Tumatawa siya, nakangiti siya sa ganun na bagay. Paano natin nalaman? Saang parte ng Bible nakasulat ito? Sa prayer ni Jesus. Sa prayer din ni Jesus. So makita mo na binuo niya yung church sa prayer. Doon niya hiniling yung church, yung magiging structure nito, sa prayer din. John 17:20-21. Sabi dito, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Yan ang prayer niya. Lahat ng makakarinig sa kanya, may be one. Nagkakaisa sila. Wala yung away-away. Nalulungkot si Jesus doon. Nag-aaway-away doon sa cell. May bangayan doon sa cell. May friction doon. Nalulungkot si Jesus doon. Kasi ang pangarap niya, ang prayer niya, that they may be one. No? Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. At alam niyo yung unity, hindi lang to sa kapwa believer, kundi yung unity din natin with the Lord. Kasi pwedeng may unity tayo sa kapwa churchmate natin, pero wala tayong unity sa Panginoon, delikado yun. Mahirap yung ganong bagay. Humihiwalay tayo sa Panginoon. Wala doon ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang pinag-pray ng Panginoong Jesus, just before siya mamatay at ipako sa krus, ang prayer niya, that all of them may be one, and may they also be in us. And bakit daw? Doon makikilala ng mundo si Jesus kapag united ang church. Doon makikilala si Jesus pag united ang cell mo. Doon makikilala si Jesus sa family mo pag united sila in Jesus. No? And nabubuo itong unity na to sa Spirit of God, sa Holy Spirit. Again, kailan napupuspos ang Holy Spirit? Saang lugar nagkakaroon ng kapuspusan ng Holy Spirit? Sa lugar ng prayer. So sabihin mo sa katabi mo, o sa prayer meeting, sama ka na ha. Sana natauhan ka na ha. The joke lang. So inuulit ko, mga cell leaders, Sino dito sa leaders? Sino dito sa leaders? Taas ng kamay. Kausapin yung cell nyo. Udyokin nyo sila na umattend ng prayer meeting. Kailangan to. Doon sila magmamature. Alam nyo na pag-uusapan namin sa cell namin na ang mga taong nag-a-attend ng prayer meeting, sila yung nagiging matibay, matatag, nagmamature ng mabilis. Versus sa mga hindi nag-a-attend ng prayer meeting. So in conclusion, sige, tawagin ko na yun. In conclusion, paano nakakapag-align ang prayer sa vision ni Jesus, sa mission ni Jesus? Number 1, nakita natin na ito ang initiator ng alignment. Kung di ka pa aligned ngayon, kapag ikaw ay nakapag-pray at napospos ka ng Holy Spirit during prayer at na-meet mo ang Lord, nakapasok ka sa presence ng Panginoon, doon ka ma-align sa vision. Lahat ng mga tanong mo, tanggal yan. No? Lahat ng mga duda mo, tanggal yan. Basta nakapag-pray ka. Number 2, ito yung magsusustain sa atin doon sa mission, sa vision, as we continue praying. So huwag kang mag-pray minsan lang. Gawin mong regular to. Ito yung magsusustain sa'yo. Marami sa mga nawawala, dating powerful, effective sa ministry, ang galing magsalita, no, impressive doon sa kanilang ministry. Saan sila nagkulang? Sa prayer. Napabayaan nila yung prayer life. Dati prayerful sila, kaya lang nito napabayaan nila ang prayer life, kaya sila bumitaw. Mga tao na nalingkod ng Panginoon, impressive ang kanilang ministry. Dati okay sila. Dati tinitingala natin sila pag nakikita natin sila kasi ang galing, anointed siya ng Panginoon. Pero bakit nahulog sa kasalanan? Bakit nawala? Nawala ng pag-sustain. Ano yung pan-sustain na yun? Prayer pa rin. Number 3,
It allows the Holy Spirit to live in us and continue leading us into the vision. Ang ganda ng topic natin lately Yung, nalimutan ko yung title Pero yung isa sa mga verses na tinalakay dun sa cell, na kapag kasama mo ang Holy Spirit, siya yung nag-guide sa'yo the whole time. No? Sa lahat ng ginagawa mo, meron kang kapartner doon. Kapartner mo sa pag-share, kapartner mo sa pagtuturo, kapartner mo sa pagko-consolidate. Pero alam mo, hindi lang ganun Kapartner mo sa work, kapartner mo sa pag-aaral, kapartner mo sa bawat desisyon ng buhay mo, kapartner mo sa problema ang Holy Spirit, kapartner mo sa mga crisis na pinagdadaanan mo. Hindi ka niya iiwan. Basta nagpe-pray ka. No? Hindi ka niya iiwan. So wag mo din siyang iwan. Wag kang bibitaw sa prayer. Next. Paano mo i-align yung sarili mo sa vision? Simple. Mag-start ka mag-pray. Magtuloy ka sa pag-pray. Ano ulit? Mag-start ka mag-pray. Magtuloy ka sa pag-pray. Kailan? Mag-attend ka ng prayer meeting. I-fulfill mo yung assigned na prayer by partner na inassign sa'yo ng cell leader mo. And then, i-maintain mo ang individual prayer life mo. Enjoy mo lang ang presence ng Panginoon. Enjoy mo lang ang Lord. Masarap ka-partner ang Lord sa lahat ng ginagawa natin. Ang sarap mag-ministry na ka-partner mo ang Panginoon. Ang bigat mag-ministry ng walang Lord na kasama, na ikaw lang mag-isa doon. Pero pagkasama mo ang Lord dun sa ministry, ay ang gaan. Ay ang sarap. Kahit mahirap, kahit na may time nakakalungkot, kahit may time na lalagasan, kahit na may frustration, pero since ka-partner mo ang Lord, okay na. Okay lang. Kasama ko ang Lord Bumagsak sa klase, okay lang. Kasama ko ang Lord May nangyari sa trabaho, okay lang. Tatakbo lang naman ako sa Lord, tapos papagalingin niya ako dun sa hurt na na-receive ko sa work ko. Okay lang, kasi i-restore naman ako ng Lord Pero lahat ng ito, nagaganap sa prayer. So sumama tayo. Kung hindi ka pa kasama, sumama ka na. Kung hindi ka pa nagpa-pray, mag-pray ka na. Kasi yan ang masarap na part ng Christian life. Ang fellowship with the Lord. So tumayo tayo lahat. Father God, salamat po dito po sa word ninyo. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ni-reveal nyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat po na pinakita nyo po na hindi po imposible, hindi mahirap na mag-align po dun sa vision ninyo, Panginoon. Dahil binigay nyo na po yung lahat, yung instruction dito sa Word of God. And binigyan mo po, Panginoon, kami ng counselor, ng teacher, ang Holy Spirit, Panginoon. Kaya I pray na sa bawat isa po, Panginoon, na makasama po, Panginoon, nila ang Holy Spirit, mag-guide sila ng Holy Spirit, O Lord. And hiniling ko rin po, Panginoon, na if yung prayer, ang problema, yung prayer life, Panginoon, ang nagsasuffer at this point, O God, Lord, i-fix mo po ito, Panginoon. Lord, magkaroon po nawa ng yearning for prayer dito. Lord, magkaroon po nawa ng desire for prayer dito po, Panginoon, sa iglesia po ninyo, Panginoon. Na hindi ito kakatamaran, hindi po tatakbuhan, hindi po ito iiwasan, Panginoon. Sa halip, dadalhin po kami doon. Nandun yung uhaw, Panginoon, for prayer, Panginoon. Even more than before, Panginoon. I pray po, Panginoon, na pangyarihin mo po ito sa bawat isa. In the name of Jesus. Amen. Sa Lord ang glory. So, maupo tayo. Sige. Pwede ko palang maitanong, sino dito ang first timer? Ang mga first time na nakapunta pala dito? Pwedeng magtaas ang kamay? Yan. Pwede kayong tumayo din? And welcome. Palakpakan natin sila. Praise God sa inyo. Salamat na nakapunta kayo dito sa church. Nabe-bless kami na nakasama kayo dito. And we hope na hindi lang to one time, kundi magtuloy-tuloy. Kasi ang dami pang plano sa inyo ng Lord. And
pwede ba kayo sumunod sa akin sa prayer, sa isang maikling prayer? So yung sasabihin ko, ulitin nyo, and i-claim nyo to, na as if kayo mismo ang nagsasalita sa Panginoon, ang kayo mismo ang kumakausap sa Lord. Sige, magyuko tayo, mag-pray tayo sa bawat nakatayo. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Isinusuko ko po ang aking sarili sa iyo at maghari po kayo sa akin. Magtitiwala po ako sa inyo simula ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Mamaya, pwede na kayo maupo. By the way, pwede na, mamaya kakausapin kayo ng mga nag-invite dito. Huwag nyo sila tatakasan. Hindi, joke lang. Mag-stay lang kayo. Tapos